Ops! Kamusta mga bossing? Oh ha? Kita nyo yun? Bakbakan pa rin sa east, di ba? Papasok ng east doon sa ibabaw ng tulay. Yan, ganito pa rin. Kaya nandito po ako sa east kasi sarado pa rin sa west. Nakakamiss yung ganito. Dati araw-araw may video eh. Pag uwi, edit. Sunod-sunod, di ba mga bossing? Ngayon, madalang na. Huli? Ano pa ba? Meron akong gusto sabihin eh. Tapos sir, yun pa nga po pala. Nagpalit na ako ng chain set na ito. After 24 na siya nung nakaraan eh, 24,000. Palit ho akong chain set. Sayang nga, hindi ako nakapag-video. Nagpalit ako ng chain set eh. Bale, RCB. Yung rear sprocket. Stock pa rin yung ngipin. 46. O, 46 tama. Tapos yung harapan, stock pa rin. Yung stock na Yamaha Sniper 155. Yun po yung kinabit ko. Tapos kadena, gusto kong paabutin ulit ng ano eh 24,000 yung kadena ko. Kaya hindi na ako nag-isip na bumili ng ibang brand. Merong ibang maganda yung RK na nasa 2,000 plus. Hindi ko na ho binili yun. Dito na lang ako sa stock ulit ng Sniper 155. Magkano rin kasi inaabot eh. Chain set mga bossing. Parang halos 2,000 din. Kadena, 2 sprocket. Yun, ganun. Pero lahat po yun genuine. Genuine maliban sa RCB na sprocket. Dapat RK na sprocket eh, wala nang stock eh. RK tsaka RCB, may butas-butas siya. Yun, maganda naman ito. Pag meron ka talagang kasabay sa kalsada, ganito mga motor, normal naman yan araw-araw. Likod, harap, likod. Ano, kapag may tunog yung kanila, kalansing or kalampag, blagag-blagag, ganun. Akala mo sa motor mo eh. Papalingan ka ng ganyan, o kaya ako sinusundan ko minsan eh. Siya ba yun? Saan ba yung tumutunog? Sa akin ba o sa kanya? Tapos matutuklasan ko sa kanya talaga eh. Grabe tunog. Bombastic. Yung pantambutso na yan hanggang ngayon. Wala, hindi pa rin ako nagpapalit. Gustong gusto ko talaga yan. Sabi ko sa inyo, pag gusto ko lang, ganoon, hindi ko naman siya bibili. Nakaka-enjoy pag nakikita ko siya sa iba. Yan, naririnig ko yung motor niya. Okay na ako dyan, kahit hindi na ako. Nung nakaraan po mga bossing, meron ako nakakasabay na babae, lady rider ako, na naka t-shirt, tapos may ribbon yung kanyang helmet. Pag nakita ko siya, isa-shoutout ko siya. Kasi naka t-shirt siya eh, di ba? Sunog-sunog ho ang balat mo dyan sa ganyang tirik ng araw. Siguro nagsa-sunscreen siya. Siga ho magmaneho yun eh. Oo, masyado siyang ano, aggressive ho siya magmaneho. Magaling ho sumikit eh. Oo, pag nakatimingan ko minsan dito yung makikita natin sa video, di mo mahahabol yun. Napakagaling ho nun. Tsaka eto, yun nga po pala, yung kadena pa rin ulit. Maibalik ko lang si kadena. Ako di ba masino po ako maglinis eh. Makuskus ako, may degreaser ako sa bahay eh. Ang nangyayari ho, parang paggamit mo ngayon, kinabukasan may kalawang ho dun sa parte ng engine sprocket, dun sa may cover. Tak, tumatalis-talis dun. Sabi ko, ay parang ito rin siguro yung oil seal, yung rubber seal o ring ng kadena na baka nga luma na ho. Hindi na ho niya nasisilyado yung dalawang bakal, kaya lumalabas-labas na yung kalawang sa loob ng kadena. Dati kasi walang ganun eh. Napansin ko na lang din yun, kaya ibig sabihin sobrang luwag na ng kadena mo, palitin na ho yung kadena mo. Sa mga dati ho na nasasabihan ko sa video na adjust nyo naman yung kadena nyo, kasi minsan nakikita ko sobrang laylay. Ganun na ho yung nangyari dito eh. Kasi pag nag-adjust ka ng kadena mo, mayroong part na masikip, tsaka mayroong part na hindi masikip. Diba mga bossing? Doon ka mag-i-start maghigpit sa masikip na part. Eh kahit ho ganun ang ginagawa ko, doon sa masikip na part ng kadena ako nag-a-adjust, sobrang laylay na nung kabilang side. As in sobrang grabe na yung slack. Konting gamit mo lang, 3-4 na araw, babalik ho yung slack. Ewan ko ha, kung nagdududa lang ako, napaparanoid sa ganun na. Pero ganun na ho yung nangyayari. Kaya pasensya na sa mga dati ko nasabihan na mag-adjust kayo ng kadena nyo. Kasi wala ka na talagang magagawa pag luma na yung kadena mo. Low-low na talaga yan. Kahit i-adjust mo pa siya ng proper, hindi na susunod yung kabilang side. Yun. Kaya yun na yung mga panahon na nakapag-decide na ako, mga sir, na palit ng kadena. Hindi ko na nga na video eh. Madali lang naman ho. Salpak-salpak lang pag may gamit ka, kayang-kaya ho mga bossing.
Eto naman nga ho mga sir, yan hong Raider na yan, napakagaling talaga niya. Kita nyo ho, yung kanya hong jacket lumilipad na para bang siya isang superhero. Ang ganda ngayon ng One Punch Man, no? Nanonood ba kayo mga sir? Ang lupit talagang nabibigyan ako dyan sa bagong Raider na yan Papasadahan ko lang po, no, mga bossing. Halimbawa, ikaw sir, halimbawa, ikaw, ako, tayo, wala pang motor. Tapos sabay po nilabas si Sniper 155 tsaka si Raider 150 Pro. Ako to kasi ako 50-50, mahihirapan ako mga bossing. Ano ang ganda ho ng dating sa akin ng ilaw nung bagong Raider. Hindi ako kagaya sa iba na napangitan. Kasi nga appreciative ako. Gusto ko po yun, mahihirapan ako pag nagkataon. Ready na ako bumili. Ready na, game na. Bibiling ko na mamaya Raider Pro Sniper 155. Bibigyan natin si Idol. Nagbibigay ho ako hindi ho ako porke may camera na sasabihin porke may camera pinapadaan. Hindi ako ganun boss. Bait ako oo nga, bait nga ako. Ano lang ulit, papasadahan ko lang. Gusto ko yung Raider nung unang panahon pa. Pero for the past, sa mga nakalipas na panahon na paulit-ulit ho yung nangyayari sa itsura ng Raider. Simula nung lumabas sa FI, maglalabas ho siya every other year o yearly. Nagbabago lang ho kulay, ganon. Basta pare-parehas lang Yung ngayon din naman halos parehas lang. At least may nagbago. Bago ho yung ilaw. Tsaka naka-winglet yung niya, signal light. Okay lang sa akin yun. Yung iba kasi gusto nila, di ba, integrated, internal, ganun ba yun? Yung mga signal light, okay ho sa akin na nakahiwalay siya. Tapos parehas pa naka-sleeper clutch. Halimbawa lang, ngayon lumabas, ano ba yun? Ano yan? Re-reviewin ko yan. Ano ba yan? Ano ba yung naririnig ko yung sleeper clutch na yan? Re-reviewin ko yan. Ngayon magiging patas ho yung aking review sa Raider tsaka sa Sniper 155. Malamang ho Raider ang kunin ko Pero hindi pa ho nagtatapos doon. Kasi nga, kita nyo naman, ang aking height ay 5'10". 5'10 ako. Babagay pa ba sa akin yung Raider sa payat nun? Tingin ko babagay naman. Kasi payat ako bossing. Pero ako ba, komportable ba akong gamitin siya? Kasi medyo yuyuko ako. Sporty lowered ho yung kanyang manubela kumpara sa Sniper 155. Kung ito nga si Sniper, nababaan na ako kumpara kay Honda Wave na parang ganyan pakataas. Ito biglang bumabang ganon. What more si Raider, medyo gaganon pa yata yun, di ba? Nasa setup mo pa, gaganyan mo pa. Ano na itsura ko noon? Ewan ko, basta yan, kasama ho yan sa mga pag-iisipan ko pa ng malalim. Kung sakaling nasa tagpo ako ng pagpili, ano bang build ko, anong height ko, babagay ba sa akin? Sasama ko ho yun. Kasama ko ho yung mga ganong bagay. Kaso ako ho yun. Kung ikaw ho yung straight I am Raider 150. May pag-uusapan pa ba? Wala na. Bibili mo si Raider 150. Hindi ka rin basta-basta makakapag-desisyon, lalo na kung yung pera mo talagang pinaghirapan mo. Mahirap po yung sitwasyon mo, sir. Ngayon nararamdaman kita kung bibili ka ng 155 na Sniper or 150 na Raider. Nararamdaman kita. Iniipon mo yung pera mo, tapos pagbili mo ng motor gusto mo lang ibenta kasi gusto mo pala yung isa. Wag ganun. Medyo napag-iisip-isipan ko yan yung benta to, si Sniper. Kaso mo nga unang motor ko to na binili, hindi ko to bibenta. Ayoko. Isasama ko si Raider sa koleksyon na lang, koleksyon. Sarap isipin yan, bossing. Koleksyon. Meron ka ng Sniper, tapos meron ka ng Raider. Palit-palitan. Para hindi siya malalaspag. Siguraduhin mo na mga gamit mo. Huwag ka namang impulsive lang na bumili, tatambak mo dyan. Diba, napakasimple ho ng Raider ni bossing. Ganda. Kailan kaya magkakaroon ng review yung sa night ride? Gusto ko makita yung ilaw ho. Yun ho kasi yung main features, sinasabing dahilan ng headlight ho ni Sniper ay ni Raider Pro, kung bakit ho nila ginawang washing, nakatapyas ho yung harapan na gano'n. Pag nakita ko yun kayo ho, pag nakita ho ninyo yun, tsaka yung magdesisyon siguro.
sa mga video na mag-review. Meron yan, dami ho yan, nakakatuwa ho manood. Nag-aabang rin ako sa mga video nila mga bossing. Mabalik naman ako ulit dito kay Sniper ko na wala pa hong proper tune up. Masasabi ko na wala pa siyang tune up, lalo na yung sa kanyang valve clearance na dating sinasabi ko na kaya kong gawin at gusto kong gawin. Kaya, gusto, pero baka ayoko na siyang pag-aksayan ho ng oras na kapain pa. Yung iba kasing gawain, gusto ko siyang kapain. Kagaya ho nung fuel tuloy, water pump. Gusto ko siyang kapain, gusto ko siyang gawin, gusto ko siyang pagtuunan ng oras. Pero yung valve clearance na naka place order na, ay hindi pa, naka add to cart na yung mga tools pang valve clearance ko. Baka dahil na rin sa iniisip ko yung oras, walang ginagawa, talagang gagawin ko yung valve clearance. Yung oras ba na di ko siya matapos, binabanggit ko rin na nakaraan yun kapag di nyo kaya, dalhin nyo sa mapagkakatiwala ang mekaniko. So ganun, dahil nga may ginagawa ko at baka ma-pending kapag ang gagawin ko yung valve clearance, doon na lang sa tropa ko, papa-adjust ko lang naman yung valve clearance nito sa kanya. Ayan, nakapag-video ko ulit. Siyempre naman, hindi ko pababayaan si Sniper. Layo ng biyahe ko nasa isip ko lagi yan gawin mo lahat ng paraan para i-maintain yung motor mo. Hirap na masiraan ho sa kalsada mga bossing. Paano, hanggang dito na lang muna. Salamat. Shout out kay Natasha. Ayan, nandito yung mga idol natin. Diyan ako. Alam mo anong tugtog ko? Ano? Make a wish you baby. Di po nakakabili ng ano? Sa December na, para mura-mura. No? December na? Speaker? Ay ano? Tama, speaker. Dikit na dikit ba? Oo, hindi kita mo. Maganda, hindi kita dikit Para may space yung mga kaibigan natin. Ayan Yan. Yan. Idol ko yan Si Sir, idol mo? Idol ko rin si Sir. Idol ko yan. Idol ko na rin si Sir. Mga